Magandang hapon po muli sa ating lahat at buksan po natin mga Bible sa 1 John chapter 3. 1 John chapter 3 verse babasahin po natin simula sa 17 hanggang sa 16 hanggang sa 19. Babasahin ko po ang verse 16 to 19. So 1 John chapter 3 verse 16 hanggang sa verse 19. Babasahin ko po, sundan nyo na inyong mata. Sabi ng Bible, "Hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. But whoso hath this world's good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him?" Verse 18, "My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth." Verse 19, "And hereby we know that we are of the truth, and shall assure our hearts before Him." Tayo po'y manalangin. Huwag man dakila, makapangyarihan sa lahat naman, nagpapasalamat kami sa inyong sa pagkakataon naman. Muli po kami, Ama, makapag-aral ng inyong banal na salita. Kaya po patuloy, Ama, magbukas ng isipan at patuloy, Ama, na magturo sa amin sa hapon ito. Binabalik namin sa inyo ang kapurihan at ang karangalan. In Jesus' name we pray. Amen. So, last week po ay napag-aralan natin kung ano yung napoproduce ng isang tunay na pagmamahal. So, dito may kita natin, sa panahon ni John, tanda natin, sa panahon ni John, merong mga Gnostics. So, sulit-ulit. So, sa panahon ni John, merong mga Gnostics. So yung Gnostics, galing siya sa word na gnosis. So, ito, gnosis. So, ibig sabihin ng gnosis ay knowledge. So, ito ibig sabihin ng word na gnosis. So, dito makikita natin na sa panahon ni John, merong mga Gnostics na nagpapatuloy doon sa loob ng church sa Ephesus. Tandaan natin doon sa John chapter 2, verse 19, makikita natin doon na sabi ng Bible sa 1 John chapter 2 verse 19, sabi ng Bible, "They went out from us, but they were not of us." So, patungkol ito doon sa mga Gnostics na nag-exit o lumabas doon sa church after nila mapakinggan yung katuruan ni John about doon sa incarnation of Jesus Christ, at the same time doon sa sonship ng ating Panginoon Jesucristo. So, may kita natin dito na kung paano yung mga Gnostics ay meron pa rin mga natira o sabihin, merong mga Gnostics na nasa loob pa rin ng Ephesus at nagpapatuloy sa pagsusow nila ng doubt at sa pagdideny nila doon kay Jesus Christ. So, ibig sabihin, ito yung mga matitigas na ulo ng mga Gnostics. So, kung merong mga Gnostics na talagang, hindi talaga tayo para dito, merong mga Gnostics na talagang may zeal sila na gusto nang i-transform yung church from a Christian church papunta doon sa tinatawag nating Gnostic church. So, dito makikita natin na nung panahon ni John, tandaan natin, yung mga Gnostics, hindi sila naniniwala sa pagmamahal. Hindi sila naniniwala sa pagmamahal doon sa kapwa Kristiyano. So, Gnostics believe that our world is made of spiritual world, at the same time, material world. So, dalawa yon, yung good and evil. Yung spiritual world, yun yung good, yung material world, yun yung evil. So, example sa katawan natin, itong katawan ay masama to. Flesh, lustful, boastful, masama, makasalanan, corrupt, ganito yung katawan natin. Ang paniniwala ng mga Gnostics ay ganun din. Pero, ang paniniwala nila ay kahit itong katawan kong to ay corrupt, makasalanan, gumagawa ng mali, pero yung aking kaisipan ay nasa tama, ang paniniwala nun, yun ay knowledge. Yun ay knowledge. Ang paniniwala ng mga Gnostics, merong secret knowledge o yung spark na makikita mo lamang doon sa makatanggap ng knowledge. Secret knowledge nga. So, yung secret knowledge na yun, sila lamang yung nakakalam. Ibig sabihin,
kapag believer ka doon sa Church at Ephesus, hindi mo alam yon. Bakit? Exclusive lamang yon para sa mga member ng Gnosticism o Gnostics. So, ang paniniwala nila na ang tao, ang mundo, ay binubuo lamang ng dalawa. Good at saka ng evil. So, which is tama naman. Ang problema nila, sa paniniwala nila na yon, na yung body natin ay okay lang siya na maging evil basta yung ating panloob, kaisipan ay good. So, yun yung paniniwala ng mga Gnostics. So, they teach that you will obtain the truth, yung truth daw, by having gnosis. Knowledge. By having knowledge that will set you free from this material world. Bakit? Ano ba itong material world para sa mga Gnostics? Itong material world na to ay tinatawag nilang prison, kulungan. Kaya hindi tayo nagiging immortal, kaya hindi tayo nagiging Diyos, kaya hindi tayo na-reincarnate doon sa kabutihan, dahil nasa presento pa rin tayo, nasa prison pa rin tayo ng material world. So itong katawan natin, ito ay part ng material world, kaya ito ay makasalanan, at ang mundong ito ay part din ng tinatawag nilang material world. So, hindi ka makakadating doon sa talagang pagiging Diyos, ultimate na ating tinitingnan, yung pagiging demi-urge, yung magiging, magiging Diyos ka, kung hindi mo ma-attain yung knowledge. So, dito makikita natin na itong mga Gnostics na to talagang masipag. Talagang nais nila na maglipa na at maibalita nila patuloy doon sa mga members doon sa church sa Ephesus, at the same time yung mga churches doon sa Asia Minor. So John knows that some Gnostics are still present in the church at Ephesus. They are trying to live like followers of Jesus Christ. Yun ang gawain ng mga Gnostics. Nagkukunyari sila na sila ay follower ni Jesus. Sasabihin nila na kami ay gumagawa katulad ng ginagawa ni Jesus, kami ay sumusunod katulad ng pagsunod nyo kay Jesus, pero dito makikita natin na winasak ni John yung kanilang paniniwala na sila ay Kristiyano daw o sila ay part daw ng church at Ephesus. At ang ginagawa nitong mga to, they are trying to live and nais sila maging katulad o follower ni Jesus Christ, pero nag-fail sila sa isang bagay. Anong na-fail nila dito sa mapag-aaralan natin ngayon? Yung tinatawag nating test ng genuine na pagmamahal. Bumagsak sila pagdating dito sa test na ito. Yung tunay na pagmamahal. Yun ang problema ng mga Gnostics. Bakit? They are unregenerate, ibig sabihin, hindi sila saved. At the same time, wala silang personal, intimate relationship kay Jesus Christ. Kaya itong mga Gnostics, wala silang genuine love toward doon sa believers. Bakit? Wala silang na-experience na pagmamahal doon sa tagapagbigay ng pagmamahal. Ibig sabihin, hindi nila na-experience. So, hindi nila na-experience yung genuine love. Bakit hindi nila na-experience genuine love? Kasi, di naman nila experience yung salvation sa pamamagitan ni Jesus Christ. Sino ba si Jesus Christ? Sabi ng Bible, for God is love. Sabi ni John, for God is love. Ang Diyos ay pagmamahal. At sino to si Jesus Christ? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sa pagmamahal ng God the Father dito sa mundo, ibinigay niya yung kanyang pagmamahal, which is ang ating Panginoong Jesucristo. So dito, sabi ni John, dito makikita natin, dito sa verse 16, hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. So last time nakita natin na kung ikaw ay tunay na Kristiyano, meron kang tinatawag na genuine sacrifice. So, yung genuine love ay nagpuproduce siya ng genuine na sacrifice. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng tunay ng pagsasacrifice o pagbibigay ng sarili mo doon sa kapwa mo, Kristiyano. Ano pa doon? Ano pang ating makikita? Diyan sa verse 17, makikita natin, but whoso hath this world's good,
and see his brother have need. So nakikita mo yung inyong kapatid na may pangangailangan, pero hinayaan mo na huwag kang mapagbigay, hinayaan mong sarili mo na hindi magbigay sa kanya. Makikita natin dito na sinara mo. Sabi diyan sa verse 17, "Shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him?" Paano masasabi na genuine yung love mo, na totoo yung pagmamahal mo, kung wala ka namang continuous giving sa iyong brethren? So, continuous giving sa iyong brethren. So, ibig sabihin, yung genuine love ay hindi lamang na napuproduce yung genuine na sacrifice, kundi yung continuous na giving sa iyong brethren. Kasi yung word dyan na shattered, ito yung continuous mong sinara yung pagbibigay mo sa iyong kapwa Kristiyano. So, ibig sabihin, continuous na nakikita mo yung kapwa mong Kristiyano na merong pangangailangan, pero hindi mo binigyan ng pangangailangan o hindi ka nag-provide ng pangangailangan, o sabihin din, hindi ka naman talagang taga-provide, pero bilang Kristiyano, meron tayong tinatawag na duty, responsibility sa kapwa natin Kristiyano, di ba? So, example, ikaw ay Kristiyano, ikaw ay magulang. Siyempre, pag magulang ka, meron kang responsibility at duty sa iyong anak na palakihin mo siya ng tama. So, isipin na lang natin na ang sinasabi dito ni John, paano nyo masasabi na meron kayong genuine love kung wala naman kayong wala kayong sacrifice at wala kayong pagbibigay doon sa kapwa nyo Kristiyano. So, sabihin natin, itong sacrifice, hindi ito makikita kung hindi mo ipapakita. Diba? Yung pagsasacrifice mo, hindi yan makikita kung hindi mo ipapakita sa magitan ng pagbibigay. Sabihin mo, mahal mo ako kapatid, pero saan yung pagmamahal mo? So, yun yung makikita natin. Then sa verse 18, makikita natin dyan, na sinasabi ni John, "My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth." So dito makikita natin yung tinatawag na loving action. Yung may pagmamahal na paggawa. So, may pagmamahal na paggawa. So, bilang Kristiyano, yung mapuproduce ng genuine na pagmamahal mo ay yung pagmamahal, yung meron kang ginawa, pinakita mo yung paggawa sa pamamagitan ng pagmamahal. So, makikita natin dito na sinasabi dito ni John sa verse 18, "My little children, let us not love in word." Hindi dapat tayo nagmamahal sa pamamagitan lamang ng pagsasalita ni sa magaganda at mabulaklak na pananalita, bagkus sa pamamagitan ng mismong paggawa na may action. At sa pamamagitan, hindi lang paggawa, and in truth. So, pag sinabing truth, katotohanan na talagang nakikita na meron kang ginawa. So, dito makikita natin na ito palang mga to ay napoproduce to kung meron kang tunay na pagmamahal. Magkakaroon ka dito kung meron kang tunay na pagmamahal. So, verse 19, dito makikita natin yung pang-apat. Pang-apat, ano pa yung napoproduce ng pagmamahal? So, dito sa verse 19, sinabi dito ni John, "And hereby we know that we are of the truth." So, hereby, sa pamamagitan nito, inyong malalaman, ano yung mga ito? Anong hereby? Itong mga to, which is sa 16, 17, 18, sa pamamagitan nito, inyong malalaman na meron talaga kayong genuine love, meron kayo ditong genuine love, kung may ipapakita nyo ang mga ito, which is sinasabi dito, sa verse 19, hereby we know that we are of the truth and shall assure our hearts before Him. So, dito sa verse 19, may kita natin yung genuine love, nagpuproduce siya ng tinatawag natin na assurance. Assurance. Paano ko masabi na ako'y saved? Paano ko masabi na merong genuine love? Paano ko masabi na ako ay naka Jesus Christ kung hindi ko ginagawa to? So, hindi ko masisigurado na save ba talaga ako? Hindi ko masisigurado na save ba talaga ako? Pero pag yung genuine love ko ay nagbunga ng mga to, meron akong kasiguraduhan
na ako ay nasa katotohanan. Which is ang sinasabi dito ni John sa verse 19. And hereby we know, tanda natin, palaging ginagamit ni John yung word na know. Palaging ginagamit ni John ang word na know. At yung word na know na ito ay ginusko. So, hindi siya katulad ng gnosis na knowledge. Ito, ginusko, hindi siya knowledge, but cause ito yung intimate relationship mo na meron kay Jesus Christ. So, yung sinasabi dito, and hereby we know, yung word dyan na know, palagi yung, isa sa paboritong word na palaging ginagamit ni John. Bakit? Bilang Kristiyano, dapat meron kang itong knowledge, itong know na to. Know. Hindi itong gnosis. Which is, ang gnosis na to, it is a secret knowledge. Ang meron tayo dito is knowledge in a revealed truth na makikita natin dito sa Bible. So, John continues his writing by saying, hereby, sa pamamagitan nito, and he includes himself, na sabi niya dito sa verse 9, hereby we know, in-include niya ang kanyang sarili, who have experienced an intimate relationship with our Lord Jesus Christ. So, ibig sabihin, kayong mga believers sa Ephesus, hindi lamang kayo ang merong intimate relationship kay Jesus Christ, but pati ako. Ibig sabihin, tayo, ng mga believers dito sa Ephesus, ay meron tayong pagkakakilanlan o intimate at personal relationship sa ating Panginoong Jesucristo. At dito makikita natin na sinabi ni John, sa verse 9, hereby we know that we are of the truth. So, ibig sabihin dito na dahil naranasan natin, yung word dito na know, dahil naranasan natin, yung na-experience natin, yung pagmamahal ni Jesus Christ, dapat ay ma-experience nyo rin sa kapwa nyo, Kristiyano. Yun yung pinaka-idea dito na kung kayo ay saved, na-experience nyo yung pagmamahal ni Jesus Christ, dapat mapa-experience nyo rin yun doon sa kapwa nyo Kristiyano. Bakit nyo dapat mapa-experience doon sa kapwa nyo Kristiyano? So, dito makikita natin, bakit? Kasi yun ay assurance na tayo talaga ay ligtas. Which is, sa next week, ay mapag-aaral natin yung paano naman kapag mayroong katanungan sa kaligtasan ko. So, dito makikita natin, yung assurance na ikaw ay saved, ay napoproduce yan sa magitan ng genuine love na ipinakita mo, sa magitan ng sakripisyo, pagbibigay, at sa action na iyong ipinakita. So, John continues, the genuine love that we have experienced and shown to the brethren is the evidence, yun yung ebidensya na tayo ay nasa katotohanan. Yung sinabi dyan sa verse 19, and hereby we know that we are of the truth, na tayo ay nasa katotohanan. So, dito yung word dito na truth, yun, word na truth. So, ang Greek word dito ay, yan, aletheia. So, yung Greek word nito ay aletheia, na ibig sabihin, ay mula ito, nag-derive ito sa Greek word na let. Let. So, yung let na yan. Let. So, ibig sabihin itong let ay forget. Forgetfulness. At itong A na to ay prefix, na ibig sabihin ay yung A na yan, palaging nakikita na maaaring na babasa natin, yung A na yan ay prefix na ibig sabihin ay no. So, yung word na truth ay galing siya sa no forgetfulness. O, hindi mo nakakalimutan yung ibig sabihin ng truth. So, example, sa theology, meron tayong tinatawag na amillennial. So, yan. Amillennial. So, ibig sabihin ng amillennial ay walang millennium. So, no millennium. So, example lang yan. So, no millennium. Or di kaya example ay agnostic. So, kabalik na rin ito ng gnostic. Agnostic. So, ibig sabihin, no knowledge. Wala kaming alam.
So, no knowledge. Wala kaming alam. Yung ibig sabihin, kung yung Gnostics, alam namin yung secret knowledge, itong agnostic, hindi namin alam kung saan pa, hindi namin alam na nag-exist pala ang Diyos. Ito yon, mga agnostic. Kaya, meron kalapit nito sa atheist. So, isang atheist, walang Diyos, no God. Yon, atheist. So, walang Diyos. So, dito makikita natin, yung word dito na truth ay galing siya sa Greek word na aletheia, na ibig sabihin ay forgetfulness or concealment. Ito, concealment, forgetfulness or concealment. Yung prefix A na yan is no forgetfulness. So, bilang mga Kristiyano, makikita natin dito na kung tayo ay naibigay natin yung verse 16, 17, at 18 dun sa kapwa natin Kristiyano, meron tayo ditong assurance na tayo talaga ay may kasiguruduhan na na-experience talaga natin yung pagmamahal ni Jesus Christ, kaya natin may ipapakita yung genuine love sa kapwa natin Kristiyano. So, okay? So, bakit natin may ipapakita? Yun nga, dahil nga na-experience natin yung pagmamahal. Kung saan pa, ibig sabihin, ako, na-experience ko yung pagmamahal, example sa asawa, pagmamahal ko sa asawa ko, sa misis ko. So, yung pagmamahal sa misis ko, hindi pwedeng ako lang yung magmamahal, kundi siya magmamahal din back sa akin. So, ibig sabihin, yung pagmamahal, hindi pwedeng isa lang yung nagmamahal, okay? Tandaan natin, ang nagbigay ng pagmamahal sa tao ay ang Diyos. Ano ba ang tao? Nung nilikha ang tao, makikita natin, hindi pinili ng tao na mahalin ng Diyos. At sino ang unang nagpakita ng pagmamahal ayon sa Bible? Sabi ng Bible, walang ibang nagmahal pagpos ang Diyos ang unang nagmahal, which is sinulat din niya ni John, na ang unang nagmahal sa tao, ang unang humanap sa tao, ang unang talagang pumunta sa tao, walang iba kundi si Jesus Christ. So, yung pagmamahal na may experience mo nung ikaw ay nagsisi ng kasalanan at nanampalataya kay Jesus Christ, ay hindi dapat manatili lamang sa'yo. Diba? So, ibig sabihin, nung ako ay na-save, so tanda natin dito, ang pinaka-context dito makikita natin, yung pagmamahal na to dapat mo ibigay mo sa kapwa mo Kristiyano. Sacrificially, giving, and yung pag-a-action mo. So, pero at the same time, paano naman yung mga unbeliever? Paano kung may papakita sa kanila yung pagmamahal? Tandaan natin, ayaw ng Diyos na yung mga unbeliever ay manatili silang unbeliever at papunta doon sila sa impyerno. Yung bawat Kristiyano ay merong duty rin para ibahagi yung Word of God doon sa mga unbeliever. Doon sa mga kasama natin, kaibigan natin, kakilala natin. Nice ng Diyos na tayo din ay maging ilaw at the same time, meron tayong duty or responsibility doon din sa mga unsaved na ibahagi yung Word of God. Bakit? Nasa atin yung pagmamahal. So, tandaan natin, pero pinaka number one na dapat mong ibibigay yung pagmamahal ay sa iyong kapwa Kristiyano, sa iyong brethren. Yun yung pinaka number one dapat na may bibigay natin yung ating pagmamahal. So, we can say that we are of the truth because we do not forget the love for the brethren. So, meron ding assurance. Bakit? Hindi natin kasi nakalimutan, should not forgetful, yung pagsasacrifice sa kapwa natin Kristiyano, yung pagbibigay, pag dumating yung tinatawag natin na doubt, ako ba talaga kaya ay save? Kung nga pala, sabi ni John ay ganito, na kapag ako ay nag-sacrifice sa kapwa Kristiyano, which is nagawa ko yon, giving, at nagawa ko sa pamagitan ng aking pag-action, pagmamahal na may action, makikita natin dito na ikaw ay merong tinatawag nating assurance. So, yung tunay na pagmamahal, nagpo-produce siya ng assurance. At dito makikita natin na yung pag-hold dito na sabi ng Bible, and hereby we know that we are of the truth, holding and having the truth is one, isa yon sa ebidensya na ikaw ay sons of God. Ano yan? Na kapag hawak mo yung tinatawag nating katotohanan na sinasabi dito ni John,
We are of the truth. Yung truth dyan na sinasabi dyan, kung hawak natin yung katotohanan, ibig sabihin, meron tayong ebidensya na kung darating yung tinatawag natin na doubt, ay meron tayong pambura doon sa doubt na ito, ako ay tunay na Kristiyano kasi meron akong pagmamahal sa kapwa ko Kristiyano. So, pag dumating yung doubt na ako ba talaga ay saved, so tanda natin, ng book ni John ay book of assurance. Talagang ina-assured ni John yung mga Kristiyano doon sa Ephesus na kayo ay mga saved at may kasiguraduhan kayo sa langit, kaya umakto kayo na talagang saved. Hindi yung umakto kayo na against doon sa pagiging saved. Ibig sabihin, kung ikaw ay saved, dapat yung iyong paggawa, yung iyong paglakad ay naayon sa Word of God. Naayon sa pagiging saved. Hindi yung taliwas ka doon sa pagiging saved. Ibig sabihin, pag ako ay pag ako ay isang makasalanan, anong meron sa akin? Murderer, sabi ng Bible. Liar, sabi ng Bible. Sinungaling. Unrighteous. Paano pag ako ay saved na? Ando na yung truth sa akin. Ando na yung righteousness ni Jesus Christ. So, ibig sabihin, lalakad ako according doon sa righteousness ni Jesus Christ. So, yun if na-experience mo yung pagmamahal na sinasabi at tinuturo dito ni John. So, holding and having the truth ay ebidensya yun na ikaw talaga ay saved. At dito makikita natin na yung phrase dito na we are of the truth can also mean, ibig din, pwede natin i-translate or meron siyang idea na we are followers of the truth or we are of the family of God or we are of Christ. Itong truth dito, we are of the truth, yung word dyan, o yung phrase dyan na we are of the truth. So tanda natin, na nagturo si John at may kasiguraduhan tayo, nung tinuturo to ni John, ay naalala niya yung mga turo ni Jesus Christ. Di ba? Yung mga turo ni Jesus Christ. Kung sa, tanda niyo, si John ay, kaninong disciple si John? Before siya naging disciple Jesus Christ. So, disciple siya ni John the Baptist. Yeah? Disciple siya ni John the Baptist. Then after nun, si John, si Peter, kung nag-follow sila kay Jesus Christ, so itong si John ay naging follower siya ngayon ni Jesus Christ. So, bawat sinasabi dito ni Jesus Christ, ay yun din yung sinasabi ni John. Yung sinasabi ni Jesus Christ na mahalin mo yung kapwa mo Kristiyano o love one another, yun din yung pinaka-tema ni John sa kanyang pagtuturo na love one another. So, titingnan natin doon sa example ay yung sa yung word na truth. Doon sa John chapter 14 verse 6. So, sigurado ang kabisado ng iba at sigurado akong alam na alam ng iba ito. So, John chapter 14 verse 6. So, dito makikita natin sa 14 verse 6, sinabi ng Bible, so tanda natin na sabi ni Jesus Christ sa verse 1, let not your heart be troubled, na kapag ako'y aalis kasi maghahanda ako ng mansion doon sa langit. At dito, sabi ni Jesus Christ sa verse 4, chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, so tanda yung word na truth, the truth and the life, no man cometh unto the Father but by me. So, may kita natin dito si Jesus Christ na sinasabi niya na siya yung katotohanan. Which, kung titingnan natin doon sa mga sulat ni John, sinabi din ni John dito sa doon sa 1 John chapter 3 verse 14, and hereby we know that we are of the truth. So, ibig sabihin, pwede nating sabihin na kapag ikaw ay genuine, na ikaw ay tunay na Kristiyano, meron kang genuine love, ay ikaw talaga ay tunay na follower ni Jesus Christ. So, ibig sabihin, nasa iyo mismo si Jesus Christ. At kung nasa iyo si Jesus Christ, gagawin mo kung ano yung nais ni Jesus Christ. So, dito makikita natin na sinabi ni John, Jesus said unto him, sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto me but by me. So dito sa tatlong to, way, truth, and life, palagi natin makikita sa mga sulat ni John yung word na truth. At the same time,
yung word na life. Which is, bakit palagi yun ang sinusulat ni John? So, isa makikita natin doon, dahil si John ay follower ni Jesus Christ. So, ibig sabihin, kung sino yung sinusunod niya, yun din yung sinasabi niya. Kung ano yung naririnig doon sa sinusunod niya, nung narinig niya na nasa upuan siya ni Jesus Christ, makikita natin, nung kasama pa nila si Jesus Christ, narinig niya yung tinuro ni Jesus Christ, at tinuro niya yung narinig niya mula kay Jesus Christ dito sa mga believers sa Ephesus. So, dito makikita natin na sinabi dito ni John na yung katuruan dito na, hereby we know that we are of the truth. So, John remembers yung teaching ni Jesus Christ, sabihin natin, way back 30 AD. 30 AD. Tapos naisulat niya to, so 30 AD. 30. Yan, AD. AD. Then, sulat yung mga nasa 90 to 95 AD. So, napakahaba. Then 60. Diba? 60 AD ang pagitan, o 60 years ang pagitan. 60 years ang pagitan nung sinulat ni John, itong 1 John. At makikita natin, even sa sobrang tagal, na-remember ni John yung katuruan ni Jesus Christ at ibinigay niya to doon sa church of Ephesus. At dito makikita natin na John remembers the teaching of Jesus Christ to his disciples that the truth is one of the attributes, character ng ating Panginoon sa Kristo. At the same time, tinawag ni Jesus Christ yung kanyang sarili na truth, siya yung katotohanan. So, ibig sabihin, yung sinasabi dito naman ni John sa 1 John chapter 3 verse 19, we are of the truth. Parang sinasabi dito ni John na tayo ay nakay Kristo, na tayo ay tagasunod ni Kristo, na tayo ay, dahil tayo tagasunod ni Kristo, tayo sumusunod doon sa kanyang salita at susundin natin yung ginagawa ni Jesus Christ. So, dito makikita natin na hindi lamang doon yung natandaan ni Jesus Christ, bagkos yung God the Son, tinawag siyang truth. At the same time, dito sa mga sulat ni John, makikita din natin, tinawag din ni John yung God the Holy Spirit as Spirit of Truth. So, dito sa 1 John chapter 5 verse 6, makikita natin yan, 5 verse 6, this is He that came by water and blood, even Jesus Christ. Not by water only, but by water and blood. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth. So, tanda natin, yung Son, God the Son, at the same time, yung God the Holy Spirit. Sila ay katotohanan. Sila ay truth. So, ibig sabihin, yung word dito na sinasabi ni John, pwede natin masabi, yung sinabi ni John sa verse 19, chapter 3, verse 19, and hereby we know that we are of the truth. And hereby we know that we are of the Son. We are of the Spirit. Na masabi natin na tayo ay tagapaglingkod ni Jesus Christ. Bakit? Dahil nasa atin ang God the Holy Spirit, nasa atin ang God the Son, so merong mapuproduce sa atin bilang mga Kristiyano yung ebidensya na na-experience natin yung kaligtasan, kaya makikita sa ating buhay yung tunay na pagmamahal. At yung tunay na pagmamahal yan, hindi yan habang buhay na maitatago sa buhay ng isang Kristiyano. Bakit? Yung tunay na pagmamahal ay lalabas at lalabas yan kung ikaw ay tunay na Kristiyano. So, ibig sabihin, kung ikaw, nakaraan, bigyan ng example, yung aso. So, yung aso, ilagay mo yan doon sa kasama ng mga pusa. Yung aso, ilagay mo kasama ng mga pusa, yung mga pusa nagmiyaw, di ba? Maaaring magmiyaw ang aso, pero makikita mo pa rin na iba pa rin ang aso doon sa mga pusa. Bakit? Yung pusa, nakaakyat ng mataas. Ang aso, hindi niya kaya akyatin. Kahit lumaki siya doon sa pusa, hindi siya makakaakyat sa papaanong pag-akyat ng mga pusa. So, isipin lang natin na kapag ikaw ay Kristiyano, tapos namumuhay ka pa rin sa kasalanan,
Kristiyano, tapos nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan, paano mo ipapakita yung tunay mo pagmamahal? Paano gano'n na yung tuta, nakasama yung mga pusa, then nasisagkulungan sila, nagmiyaw na rin yung aso. Paano niya may papakita yung pagtahol niya bilang aso kung manantili siya doon sa kulungan ng mga pusa? Diba? Sige na natin. Ikaw na Kristiyano, nasabi mo na-experience mo yung salita, na-experience mo yung pagmamahal ng Jesus Christ, na-experience mo yung kaligtasan sa sarili mo, nasa iyo yung tunay na pagmamahal, pero hindi lumalabas yung pagsasacrifice mo sa brethren, pagbibigay, pagpapakita ng pagmamahal sa iyong kapwa Kristiyano. Meron yung tinatawag natin question. May question na tayo ba talaga ay tagapagdala ng genuine love? Tayo ba talaga ay nagdadala ng pagmamahal, tunay na pagmamahal? So, dito makikita natin na yung genuine love, ang napoproduce niya itong assurance. This is verse 19. So, dito, ang God, the Holy Spirit, tinawag siya ni John bilang God as Spirit of Truth. At the same time, ilang beses sinabi dyan yan, sa 3 beses, sa John chapter 14 verse 17, sinabi ni Jesus Christ pala doon sa John chapter 14 verse 17, at sinabi din ni Jesus Christ sa John chapter 15 verse 26, yung word na Spirit of Truth. At ginayo ni John. Doon sa 1 John chapter 5 verse 6, sinabi ni John yung Spirit of Truth. So tanda natin, bilang follower of Jesus Christ, kung anong sinasabi ni Jesus Christ, di ba dapat din yung ginagawa ng kanyang follower? So, paano natin masabi na we are of the truth kung hindi naman tayo nagpa-follow doon sa katotohanan? Paano natin masabi na tayo ay tagasunod ng katotohanan kung hindi naman tayo nagdedwell dito sa katotohanan? Tanda natin na sinabi dyan sa kanyang mga sulat na tayo ay dapat ay magpatuloy. Sa John chapter 2 verse 24, sabi ni John dito, "Let that therefore abide in you, which you have heard from the beginning. In that which you have heard from the beginning shall remain in you, ye shall also continue in the Son and in the Father." So hindi natin masabi na in hereby we know that na tayo ay nasa katotohanan. Hindi natin masabi na tayo ay nasa katotohanan pero hindi nakikita yung ebidensya. Di ba? Kung ikaw ay tunay na estudyante, ipakita mo sa akin yung ID mo. Diba? Sasakay ka ng bus, example, jackliner, sumakay ka. Then, pag estudyante ka, tatanungin ka, estudyante ka ba? Ako, estudyante pa ako. No ID, no discount. Asan ID mo? Pakita mo ngayon yung ID mo. So, may ebidensya ka na ikaw ay isang estudyante. Paano pag hindi ko pinakita yung ID? O, pinakita ko na yung notebook ko. Ito notebook ko. Ito yung math, algebra, o kung ano man. O, ito po. Hindi yung knowledge. Bakit? Hindi naman yung hinahanap. Pero sabihin, isa yun sa mga ebidensya na ikaw ay estudyante. Pero hindi yun talaga ang pinaka-ebidensya. So makikita natin, ang talagang ebidensya na ikaw isang Kristiyano ay yung meron kang tunay na pagmamahal. At yung tunay na pagmamahal na yan, ito yung kanya napoproduce. Diba? Example na ikaw ay isa kang tawag dyan, engineer, mason. Paano may papakita ng isa kang mason? Siyempre, may mababago sa bahay nyo. Yung bahay nyo dating kubo, magkakaroon na yun ng mga maayos na forma na. Diba? Magkakaroon ng forma. O pag foreman ka, magkakaroon ng forma na yung bahay nyo. Hindi yan mananatili na kubo lang habang buhay. Lalo na kapag ikaw ay isa kang foreman. O di kaya, kung anong klase ka, merong magiging evidence, may makikitang ebidensya doon sa iyong buhay. Pag unsaved ka, may makikitang ebidensya na hindi ka talaga
saved, na ikaw talaga ay unsaved, na ikaw talaga ay walang relasyon sa Panginoon sa Kristo. Pero pag ikaw ay meron kang relasyon sa Panginoon sa Kristo, meron at meron at meron talagang makikitang ebidensya. Bakit mo makikita ebidensya? Kasi meron kang na-experience na pagmamahal. Yung pagmamahal na to, na-experience natin to kay Jesus Christ. So, dito makikita natin na ang itong pagmamahal ay nakakapag-produce siya ng assurance na tayo, sa panahon na kapag tayo nagtatanong about sa ating salvation, sabi ni John dito, alalahanin nyo na sa pamamagitan nito, verse 16, 17, 18, inyong mapapakita na kayo talaga ay nasa katotohanan. Yun yung sinasabi ni John. At hindi lang natapos doon. Nasabi ni John, and shall assure our hearts before Him. So, dito makikita natin, natandaan natin, sa John chapter 8, verse 44, ilang beses natin yun tinitingnan. Kung ilang beses natin tinitingnan, baka makapisado natin sa sunod yun. John chapter 8, verse 44, sinabi dito ni Jesus Christ, you are of your father, the devil, and the last of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth. So anong wala doon sa dito sa devil, father of the devil, anong wala siya? Yung katotohanan, yung truth. At anong sabi dito ni John, ni Jesus Christ? Because there is no truth in Him. Kaya pala yung devil, hindi siya nanatili sa katotohanan kasi wala naman talagang katotohanan na nananahan doon sa diablo. Ganon din doon sa unsaved na tao. Pag unsaved ka na tao, wala talaga sa iyo yung katotohanan. Kaya wala kang may papakitang katotohanan kasi wala naman sa iyong nananahan na katotohanan. Yung pagmamahal. Kung ikaw hindi ka tunay na Kristiyano, hindi mo may paparanas yung pagmamahal. Bakit? Wala naman talagang nakatira sa iyo na pagmamahal. Siyempre, wala ka talagang na-experience na pagmamahal. So pag sinabi na ikaw ba'y saved, nabaptize po ako kahapon, nabaptize po ako last Beto. Ilang beses ka nabaptize? Nabaptize po sa Methodist, sa Presbyterian, nabaptize po 2 beses. Nabaptize po ako 5 beses sa INC. Nabaptize ako sa Iglesia, sa Dating Daan, 2 beses. At nabaptize ako sa Katoliko nung baby. Tapos nabaptize ulit ako. So yun, punong-puno ka ng baptisen. Sabi natin, ang buhay mo ay sa example, edad mo 20, pero ang pagka-baptize sa'yo, 100 na. So, kahit ilang beses kang i-baptize, pag wala ka nito, hindi mo may paparanas yung pagmamahal sa brethren. Kaya yung mga Gnostics sa panahon dyan, nahihirapan sila. Paano kaya namin may paparanas yung pagmamahal doon daw sa kapwa-Kristiyano? Samantalang, hindi naman namin naranasan yung pagmamahal. Ano po yung pagmamahal? Pagbibigay. Ba't kami magbibigay sa kanya? Magtrabaho na lang siya. Ba't namin siya bibigyan? Wala siyang pangailangan. Di ba sinabi ni Pablo kay Timoteo na kapag ikaw hindi ka napag-provide sa pamilya mo, mas masahol ka pa sa bastard. Di ba? Isa kang bastard na ano. So, infidel, bastard. So, makikita natin dito na yung mga Gnostics, nagtatanong sila, ba't namin kailangan mag-sacrifice? Hindi naman kaya na mag-sacrifice. Itong katawan na to, makasalanan to. So, ba't kami magsasacrifice? Hindi naman kayo naniniwala. Jesus Christ ay Son ng Diyos. Jesus Christ ay nagkatawang tao. Hindi kami naniniwala doon. At lalong hindi kami naniniwala na nag-sacrifice si Jesus Christ na dapat namin tularan. Kasi wala kaming tutularan. Kung titingnan nyo doon, di ba? Na anong ginawa ni Jesus Christ? Ang ginawa ni Jesus Christ, He sacrificed Himself para sa ating kaligtasan. Pero ang paniniwala ng mga Gnostics, hindi sila naniniwala pala dito sa sacrifice. Bakit? Yung sacrifice na to, para sa kanila, pag naniniwala sa sacrifice, ibig sabihin, parang naniniwala na rin sila na si Jesus Christ ay pinanganak. Parang na rin naniniwala sila na si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Kaya tingnan natin din sa sulat ni John, sa Ephesus, may kita natin yung mga sulat niya. Kung maaalala nyo, tandaan natin na yung mga palaging target ng mga Gnostics, yung incarnation ni Jesus Christ, yung kapanganakan ni Jesus Christ at yung sonship ni Jesus Christ, yung pagiging anak ng Father ni Jesus Christ. Bakit? Kapag si Jesus Christ hindi siya anak ng Father,
napaka-imposible sa mga believer na maging anak ng Father. Bakit? Si Jesus Christ, hindi naman siya anak. So yung mga Gnostics, palaging against sila doon sa katuruan ng Bible. At dito makikita natin, yung tinuturo dito ni John ay para magkaroon tayong kasiguraduhan na talagang nasa atin yung pagmamahal dahil na-experience natin yung kaligtasan mula kay Jesus Christ. So dito makikita natin na every follower of Jesus Christ is already set free from sin when they know the truth. Di ba sinabi ni Jesus Christ sa John, babasahin ko at pakinggan nyo, okay? Babasahin ko John chapter 8 verse 32. Sabi ni Jesus Christ dito, 31 muna, then said Jesus to those Jew which believe on Him, mga believer, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. So, yung Kristiyano, yung tunay na saved, regenerate na kay Jesus Christ, merong katotohanan. Bakit? Ang katotohanan ay ang God the Son. Ang katotohanan ang God the Holy Spirit. At dito, makikita natin na John is an example of good learner. He wrote and said, whatever Jesus, yun nga, sinabi ko kanina, na kung anong sinasabi ni Jesus Christ, yun din yung makikita natin sa mga sulat ni John. Yung sinabi ni Jesus, pagmamahal, yun din sasabihin ni John sa kanyang sulat, pagmamahal. Pag sinabi ni Jesus Christ about sa truth, sasabihin din ni John yung about sa truth. At makikita natin dito, yung mga natutunan ni John, yung mga nakita ni John, naunawaan ni John, nung panahon siya apostle si Jesus Christ, makikita natin, itinuro niya rin yun sa mga believers at Ephesus. At tandaan natin, ilang libro yung mga binigay doon sa church at Ephesus. Ilang mga libro. So, sige, Ephesus. Then, Timothy, 2. John, 1 John, 2 John, 3 John, Revelation. 8. Isipin, 8 mga libro, mga sulat, ay para sa mga church sa Ephesus. Kaya kung titingnan natin doon sa Revelation, ganun na lamang ka-brave, ka-bold, at ganun na lamang talagang magharang ng mga false teaching itong mga Ephesian believers. Kung titingnan natin doon sa Revelation. Tingnan natin mamaya. Tingnan natin ngayon. So, doon sa, kung titingnan natin, doon sa Revelation chapter 2, may kita natin, doon sa Revelation chapter 2, verse 2, sinabi dito ni Jesus Christ, sabi ni Jesus Christ, I know thy works, and thy labor, and thy patience, how thou canst not fear them which are evil. Which is, dito may kita, tinuro yun ni John, which are evil, na dapat humiwalay kayo, lumayo kayo. Bakit? Dahil hindi kayo doon sa evil. At may kita natin, and thou hast tried them, which they say, they are apostles, and are not, and hast found them liars, and hast borne, and hast patience, and for my name's sake, hast labored, and hast not fainted. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. So makikita natin yung duty, yung responsibility ng mga believers dun sa Ephesus ay talagang sinunod nila yung mga tinuro ni John. At the same time, talagang, kung sasabihin natin, talagang kung ano yung sinabi ni John, yun din talaga ang ginawa nila. Pero may problema, yung pagmamahal. Yung paggawa nila, pagsisimba, example, nagsisimba ka, hindi dahil nais mo makapakinig yung Word of God, hindi dahil mahal mo ang Diyos, nagsisimba ka dahil gusto maging present. Kenneth Gilias, present. Sa buong taon, present. 10 years, present si Kenneth Gilias. Dahil gusto mo lang maging present. Hindi dahil meron kang genuine love. So, makikita natin, napakaraming mga tao doon sa loob ng simbahan na sabihin, umaabot sila ng 30 years, 40 years, 50 years, 60 years,
na nananatili sa simbahan, pero hindi nila naipakita yung genuine love dahil hindi nila yon naranasan. Isipin na natin yung believers dito rin sa Ephesus. Then after na malaman, mapakinggan yung turo ni John, sinipan niya lahat ng mga antichrist, yung mga unbelievers, yung mga Gnostics. So dito makikita natin na itong si John, yung mga sulat ni John, masabi din natin na truth, katotohanan. Yung Gospel of John, pwede rin sabihin, the Gospel of Truth. Bakit? Doon ay may gila, mga truth. Or yung mga epistles ni John as epistles of truth. Bakit? Kung titingnan natin, doon sa Book of John lang, may kita 25 beses ginamit yung word na truth, yung aletheia. 25 beses yan ginamit. At doon sa epistles, 20 beses. Doon sa mga sulat ni John. 1 John, 2 John, 3 John. Isipin mo, sa out of 100, 45 yung word na truth ay dun sa mga sulat ni John. So masabi natin na yung mga sulat ni John ay epistles and gospel of truth. So there are times na yung believers minsan mag-a-ask ng question na minsan ang tatanong niya kayo sa kanya say, how can I be assured that I am saved? Paano ko masabi na talaga ako ay saved? So dito makikita natin na sinagot ni John. So maganda, we are of the truth, sabi John, we are of the truth and shall assure our hearts before Him. Tayo na sa katotohanan at masisigurado natin yung ating mga puso bago sa Diyos. So makikita natin dito na yung word, Greek word ditong assure ay pito. 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 So assure, persuade. So ayan, assure, persuade, yun yung English word nitong pito. So dito, pwede din sabihin dito, yung sinasabi dito ni John, and shall persuade our hearts before Him. Ibig sabihin, makikita natin na kung panahon na tayo ay magtatanong na nasa atin ba talaga ang genuine love? Palagi nating tandaan at bumalik tayo dun sa katuron ni John na sinasabi, naipakita mo ba yung sacrifice mo? Nakapagbigay ka ba sa kapwa mo believer? So magitan ng pagsasacrifice mo. Yung sacrifice mo ba, naipakita mo yon na may pagmamahal sa kapwa mo believer? So babalik tayo doon. At kapag pag binalik natin doon na nagawa natin to, masabi natin na oo, saved talaga ako. Tunay na ako ay saved. So makikita natin na yung genuine love na yan, ito yung napoproduce. Shall assure or shall persuade our hearts before Him. So, dito makikita natin na ang ating puso or hearts are corrupted, and even after we are saved, pagkatapos ng saved, there are times when we feel insecure, uncertain, and question whether we are truly saved. Dito makikita natin na si John nag-remind siya sa believers din sa Ephesus to calm their troubled hearts and consider the evidence of their genuine love for the believers through genuine sacrifice, continuous giving, and yung loving action na kanilang maipakita. So, John wants the believers at Ephesus to persuade themselves that we are of the truth. I-assure natin yung ating sarili. Ma-assure lamang natin yung ating sarili kung magagawa natin to. Nasabi natin na tayo ay saved. So, paano pag nagtuloy-tuloy ako, Brother Kenneth, sa kasalanan? Masabi ba na ako ay saved? So, question yun. Question. Makikita natin, may question yun. Kasi, pag ikaw ay saved, at nagtuloy-tuloy ka sa kasalanan, ang sabi ng Bible, makikita natin, ikaw ay sinungaling. Wala ka talaga sa Diyos. Hindi ka talaga sa Diyos. At dito makikita natin, John is saying that we have the evidence. We are secured and we have assurance which our genuine love produces action.
Yun yung indeed and truth. In truth. Which is sinabi dyan sa verse 18. In my little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. So dito, yung tunay nating pagmamahal sa kapwa nating Kristiyano ay mapapa-experience natin yun sa magitan ng tunay natin na kung tunay tayo na kay Jesus Christ. So, kaya dito makikita natin na sa susunod na pag-aaral natin, makikita natin dito sa verse 20 and 21, makikita natin na papaano kung parang nagkakaroon ako ng doubt sa aking salvation. So, papaanong paraan naman? Anong gagawin ko? So, makikita natin, mapag-aaral natin yon sa susunod na dito. Pero tanda natin, bilang mga Kristiyano, bilang believer, kapag ikaw ay tunay, hindi talaga pwedeng itago mo lang yung liwanag mo. Hindi pwedeng itago mo lamang yung liwanag mo. Parang, example, Kristiyano ka, at sabi mo na ikaw ay safe, ikaw ay tunay na ligtas, nanampalataya, nagsisi ka ng kasalanan, at nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. Pero pag wala kang nakitang bunga, so wala kang experience nito, kasi walang seed na naitanim sa'yo. Kaya kapag walang seed na naitanim sa lupa, hindi tutubo ang puno at hindi magkakabunga ang puno. Kung walang seed na itinanim, paano pa magkakabunga? Diba? Kung walang seed, kung walang salvation, kung sa isang tao wala si Jesus Christ yung nagbibigay sa tao ng fruit. Yeah? Fruit. At ang God, the Holy Spirit, nananahan sa tao, but the fruit of the Spirit is love. Right? Nakikita natin doon, Michael, joy, at marami pa. Yun yung fruit ng Holy Spirit. At yung love na to, nakikita natin na tunay kaya ito? Totoo kaya yung pagmamahal natin? Totoo kaya? So, tanong natin sa ating sarili, totoo kaya yung pagmamahal ko kay Jesus Christ? Totoo kaya na ako talaga ay merong tunay na pagmamahal sa kapwa ko Kristiyano? Kasi, sabi nga ni John, paano natin masabi na mahal natin ang Diyos kung hindi natin mahal ang kapwa natin Kristiyano? So, tanda natin, ang pagmamahal ay masakit. Kasi, pag sinabihan ka ng katotohanan, part yun ng pagmamahal ng kapwa mo Kristiyano. Example, sinabihan ka na, alam mo ba yung pakikipag unequal yoke sa unbeliever ay hindi yan kalooban ng Diyos? Part yun ng pagmamahal. Part yun ng pagmamahal. Sinasabi sa iyo ang katotohanan at nasa iyo if tatanggapin mo yung katotohanan o mananatili ka doon sa kasinungalingan na pwede naman siguro na ma-save itong gwapong unbeliever. Diba? Pwede naman siguro ma-save itong unbeliever. Kesa naman, mag-antay ako ng believer. So, sa part naman ng mga believer na lalaki, syempre, pag believer ka, lalaki, at manliligaw ka, tandaan natin na ang unang manliligaw o mag-court dun sa babae, hindi yung babae. Karamihan ngayon, parang babae na nililigaw sa lalaki. Ang talaga nililigaw ay lalaki. Ang gagawin ng babae, mag-aantay lang. Kailan kaya ako? Ganun yung babae. Ang lalaki, ang gagawin, maghahanda at pupuntahan niyo yung babae, iuwi niyo yung babae. Kaya nga, paano nagawin ng mga lalaki ngayon? Sa panahon natin ngayon, kasinungalingan. Aabutin ko ang langit. Between. Ano pa? Buwan. Susungkitin ko ang buwan. Di ba alam eh? Susungkitin ang buwan. Basta lang mawin yung babae. Which is impossible. Sana susungkitin. Kasi nungalingan niya pag yun, question up niya na yun. Wala na, X na yun. Ayaw ko na sa kanya. So, ganun. X na yun. So, ganun ang gawain ng babae. Ang lalaki, manliligaw, babae, mag-aantay. Then,
Sa pag-aantay nila parehas ang gantay, syempre. So, makikita natin doon, kapag ikaw ay believer, ang hahanapin mo yung believer. Ang mamahalin mo kasi ay believer. Hindi mo may pa-experience yung pagmamahal mo sa Diyos sa unbeliever. Maaari may bigay mo yung salvation, kung siya'y masave, good. Pero pag hindi mo ibigay yung sacrifice sa hindi naman believer. Diba? Kaya asawa mo siya, hindi siya believer. Kasi yung genuine na pagmamahal, pupil siyang sacrifice, giving, yung action doon sa kapwa mo Kristiyano. At yun, matutupad mo yung sinasabi dito ni John na, and hereby we know that we are of the truth and shall assure our hearts before Him. Kung pamilya ka, believer, anak ng believer, sipin mo, galing ka sa broken family. Siyempre, pag believer ka, wag mo nang hayaan na broken pa yung next generation mo. Diba? Putulin mo na yung broken. Dapat full family. Tama? Buo na yung pamilya mo. Buo na ang pamilya mo. So, napakaganda nun. Kasi nagsisimba kayong dalawa. Then, nagkaroon kayo ng anak, tatlo na kayo. Mag-aawitan kayo sa bahay. Aawitan kayo pagdating dito sa simbahan. Umuwi kayo sa bahay na may kasiyahan. Then, mag-aantay ka, maglilinggo na, magsimba na naman tayo. Tara, let's go. Diba? Isipin mo yun. Paano yung lalaki o babae? O kung sino isang hindi safe. Yung bata, kawawa yung bata talaga. Kawawa ang bata. Sa simula ang lalaki, pag iwiwin yung babae, gagawin niyang lahat. Kung kailan magsimba, sisimba ko. Pero, hindi ko ma-experience yung pagmamahal ng Jesus Christ. Bakit? Ang lalaki yung isa sa pinakamahirap mawin yung lalaki kay Jesus Christ. Pero pag na-win ang lalaki kay Jesus Christ, mas maganda. Diba? Kasi ang babae, mas mabilis. Karamihan sa mga churches sa panahon ngayon, mas marami yung mga babae. Bakit? More on, mas mabilis silang mag-connect sa kapwa nila babae. Unlike sa lalaki, which is, yun ang mahirap. So, kapag karamihan sa atin, babae Kristiyano, tandaan natin, yung genuine love, yung tunay na pagmamahal to ha, tandaan natin, tunay na pagmamahal, may paparanas lang natin sa kapwa natin Kristiyano. So, makikita natin dito, na kapag naipakita natin, sabi ng Bible, and hereby we know that we are of the truth and shall assure our hearts before Him. So, napakaganda ng sinasabi dito ni John na tayo bilang mga believer, magpo-produce tayo ng mabubuting gawa. So, magkita ng sacrifice, giving, action, yun yung napoproduce ng ating pagmamahal. Na-experience natin mula kay Jesus Christ. Tayo manalangin. O man dakila makapangyarihan sa lahat. Naman nagpapasalamat po kami sa inyong banal na salita namin na pakinggan sa sa hapon ito kay patuloy kamuna sa mga Kristiyano, lalo naman sa aming mixing invitation. Tulungan po Ama, mga save at mga save na